lang sa dakong silanganan, doon ko natagpuan ang isang hiwaga, gayak ay kamuhan ng isang tahanang nooy naging pahingahan ng hikahos kong diwa. Sa wakas natagpuan na rin ang tahanan na matagal kong hiniling. Dito'y sampagitan sa paghimbing kasuyo, agos ng kaliwan sa batis ng iyong puso. Mga payo mo't aral ay pawid at mga nipang bubong ng kababaang loob na dakila, hindi ipagpapalit sa palasyo na walang ang pag-ibig. Natatangi ka, o Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, sus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay. Ngayon'y pagtitiis, ang kaagapay ay bigayang tunay. Sa mundong ito, may tawanan at pagtangis, minsan kang mapupuri, kadalasan malalait. Kung minsan sa ating buhay akala mo ay langit, ngunit sa pagising ay isa palang panaginip. Ikaw lang ang naging kapanatagan, nakamit sa iyong munting tahanan. Natatangi ka, o Diyos na buhay, kinupkop mo ako sa iyong bahay. Panginoon ka, sus na gabay, hinango mo ako sa pagkahandusay. Ipagtitiis ang naghihintay ay pagtatagumpay, ang kapanatagan ay ang pagkaalam na ako'y lagi nasa iyong tabi. Diyos ko, Panginoon ko, natatangi ka, o Diyos na
Para po sa ating unang bilang, sabay-sabay po nating awitin upang sa hindi magsisi.
him like a tender shoot and like a root out of parched ground. He has no stately form or majesty that we should look upon him, nor appearance that we should be attracted to him. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, and their sorrows he carried. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. But he was pierced through for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging we are healed. He was despised and forsaken of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face. He was despised, and we did not esteem him. Layo pa. Hello, hello. Mga kapatid, magsitayo po tayo at mag-aalay tayo ng dalangin sa ating Panginoon. Sa ating pong mga dako ay damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Marami pong salamat sa pagsapit muli ng araw na ito upang matapos na aming maisakatuparan ang lahat ng aming mga mabubuting layunin sa nagdaang isang linggong panahon na iyong pinuspos ng mga dakila mong pagpapala. Ay muli kami ngayong nagtitipon-tipon sa bawat dako ng aming mga kinaroroonan upang amin pong ganapin ang tungkuling isinabalikat mo sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, upang aming isagawa ang kaparaanan ng aming pagdakila at pagpapasalamat sa iyo pong banal na pangalan, alang-alang sa mga napakaraming biyaya na iyo pong iniagapay sa aming pagdadala ng buhay sa mga lumipas na mga araw. At bagaman amin pong nababatid na wala kaming sapat na pag-aari sa buhay naming tinataglay upang aming maipantay, upang aming ituring na sapat na magiging pambayad sa lahat ng uri ng aming mga pagkakautang sa iyo. Maliban na sa ganitong kaparaanan na sa tuwing sumasapit ang araw ng pananambahan ay amin pong naihahanda ang aming mga sarili, minamarapat ng bawat isa na kami ay makadalo sa lahat ng mga dakong pinagsasagawaan ng aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa mga lakas na aming tinataglay hanggang sa mga araw na ito, sa buhay na patuloy naming hinihiram, sa lahat ng mga butil ng iyong mga pagpapala na nananatiling tumutugon sa lahat ng aming mga pangailangan. Maging ito man ay sa dako ng mga material na buhay at lalong higit din naman sa mga gawaing may kaugnayan sa pagpapaunlad ng aming mga pananampalataya. Inihahandog namin sa iyo, Panginoon, unang-una ay ang aming mga tinig ng mga pag-awit na nagmumula sa labi ng iyong mga alipin. Naway ituring mo ring bahagi ng aming mga handog ang matanaw mo ang bawat isa na ngayon ay nakikisa sa aming pananalangin. Maging ang kasabikan na nadarama ng aming mga kaluluwa ay isang mabuting tanawin din na iyong matatanaw mula sa iyong kinaroroonan. At ang kabuuan ng pananambahang ito ay inihahandog namin sa iyo, Panginoon, bilang paraan ng aming pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandaling ito ay nakikilala mo ang bawat isa sa amin. Kami na laging nagpapahalaga sa gawaing pananambahan. Sa mga sandaling ito ay nais namin, minsan pa ay ipakita sa iyo, Panginoon, ang mga talaan ng mga pangyayari sa aming buhay, na kung saan ay iniuutos mo na sa bawat lumilipas na mga araw ay buong pagsisikap na amin pong maisakatuparan ng lahat ng mga mabubuting mga gawain na sumasang-ayon sa iyong mga kautusan. Narito ang aming talaan ng mga kasaysayan na susulat sa mga kaloobang bahagi ng aming buhay, ang mga gawain na kaugnay ng aming pagpapahalaga sa mga aral na aming natututuhan. Hindi man kami lubos at tunay na naging napakamatuwid sa iyong mga mata. Sumasapit pa rin ang pagkakataon na kami nakalilimot, dumaranas ng paglikha pa rin ng mga pagkakamali sa aming buhay. Sa kabila ng aming mga pagsisikap na mas marami din namang mabubuting bagay ang aming nagagawa. Subalit nagiging kaugnay pa rin kami ng pagkamisay, paglimot, kapabayaan bilang
katunayan ng aming mga karupukan. At ito ang aming lubos na dinadalangin sa iyo, Panginoon, nawa ay magpatuloy ang iyong paglingap sa amin. Kami ay iyong patuloy na kaawaan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali sa bawat saglit ng aming mga buhay upang ang iyong magiging pagsaklolo sa kalagayan ng aming buhay ay magamit naman namin na dakilang pag-asa upang kami ay magkaroon ng karapatang manatili pa sa loob ng iyong munting bayan at umasa sa pangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lingapin mo po sana ang sangkalahatan ng aming mga kapatiran mula sa mga maliliit na sanggol na nananatiling tinatangkilik ng kanilang mga magulang. Alalayan mo po ang mga kapatid na nasa larangan ng mga kabataan na nangangailangan pa rin ng gabay at pagtulong ng kanilang mga magulang. Tulungan mo ang mga magulang sa loob ng iglesia sa mga masiselang mga responsibilidad na nakataan sa kanilang mga kalagayan. Gayon din ay patuloy mo po sanang dadalawin ang mga kapatid na kasalukuyan dumaranas ng hindi maiiwasan ng mga pagkakasakit ng katawan. Iyo pong ipadala sa bawat isa ang iyong mga pagpapagaling at ang bisa ng iyong mga himala na kapag papalipas ng mga sakit at mga kalungkutan ng bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming tutulungan sa bawat araw na dumarating upang kami naman nananatili na nagkakaroon ng kasiglahan, lalong-lalo na sa paggawa ng kabanalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Good morning po mga kapatid. Maligayang araw ng pananambahan sa Diyos. At binabati natin ang mga kasama natin ngayong nananambahan sa Diyos sa pamamagitan ng online service. Ang mga kapatid natin nasa iba't ibang mga bansa. Gayon din ang mga kapatid natin sa ibang mga lokal. Magandang araw po sa inyo. Nakatunghay sa atin madalas ang Paranaque, ang mga lokal ng Paranaque. Minsan sa sila nag-go-online kay Brad Doroy. Meron tayo another online service mamayang gabi kay Brad Doroy. At sa lahat ng mga kapatid sa Talanay, hello po sa inyo lahat. Ngayon ay may isang dalawa pala ang naglalakit ng pasasalamat dahil sa pagsapit ng kanilang kaarawan. Basahin natin itong una. Mula sa lokal ng Tejero, Balayan, Batangas, pasasalamat sa Diyos na buhay dahil sa pagsapit ng kaarawan ng kanilang anak na si Klein, sa mga pagpapala, sa pagliligtas, sa kapayapaan, mga biyaya sa kanilang pamilya. Ang mga nagpasalamat, sina Brother Ricky Pelino, Sister Ruth Bugtong Pelino, at ang kanilang mga anak, Klein Pelino at Kaya Pelino. Ayun po yung isang kapatid. So, binabati po natin ang happy birthday. Gayon din sa dakong ng lokal na ito, Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Handog pa salamat ni Vincent Ivan Bersabe sa pagsapit ng kanyang kaarawan. Pasalamat sa mga biyaya at mga pagpapalang ipinagkakaloob ng Diyos sa loob ng isang buong taon. Ito po ay kasalukuyang naninirahan sa Baguio. Hindi ko alam kung nakikita na niyo yung lokal natin doon. Meron tayong lokal sa Baguio. Meron din tayong napupuntahang bahay paupahan yata doon. Yung pinagsasagawaan ng ating chapel ay
nagiging transient house din yata minsan para sa mga kapatid. Baka gusto niyo makarating doon. Hindi lang natin alam kung libre. Pero may lugar tayo doon na napupuntahan. Sana nakita ni Brad Vincent Ivan Bersabe yung ating dakong panambahan. Anyway, online lang din naman yun. Nag-online lang din sila ng pagsamba. So tayo po ngayon ay nagpapasimulang muli ng pagsalubong sa bagong buwan. Nandito na tayo sa buwan ng July, unang linggo sa buwan ng Hulyo 2024. Magpapasimula po tayo ng ating pag-aaral at ang ating paksang pag-uusapan ay i-reviewin na lang natin. Ituro ko na mga way back 2020. Ang pamagat po, ang araw ng paghuhukom ay tunay na magaganap ayon sa Biblia. Bilang pagtitiyak ng Biblia ay sinasabi na ang araw ng paghuhukom ay tunay na magaganap. Siyempre, depende pa rin po sa tao. Kasi ang tao, lalo na ngayon, nananatiling nabubuhay ang tao kahit na hindi maniwala sa paghuhukom. Kumbaga, option na lang po ngayon ng mga nagre-relihiyon. Dito nagsisimula kung bakit ang tao ay natatakot, humahanap ng relihiyon, sapagkat naniniwala sa Diyos, naniniwala sa parusa. Ngunit, binibigay rin naman natin yung pribilehiyo sa mga taong walang hilig maniwala, sapagkat napapatunayan naman nila na kahit hindi ka naniniwala sa paghuhukom, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, nabubuhay ka pa rin. Kaya magandang option nito na sapagkat tayong lahat ay biniyayaan ng pananampalataya, pag ang pag-uusapan ay mga lingkod ng Diyos, lahat po tayo naniniwala sa paghuhukom o yung pagtatapos ng daigdig. Nagkakaroon nga ng double idea ngayon ng mga Pilipino kasi malaking porsyento ng kaalaman ng mga tao, mga bata, nagmumula sa teacher. Ang nangyayari, kapag ang teacher ay Catholic, na ituturo sa bata na ang tao pag na-accidented namatay, aangat agad yung kaluluwa. Doon nagkakaroon ng procedure yung tinatawag na paghuhukom. Akala ng maraming tao, especially dito sa Philippines, dahil most of the teachers ay Roman Catholic, na ituturo na ang paghuhukom pala ay araw-araw. Pag namatay pala ang tao ay aangat agad, mapupunta na sa langit. Wala na, parang nawawala yung hukuman na mamamatay ka muna, malilibing ka. Yung sinasabi sa Biblia na ang kaluluwa ay maghihintay sa lupa at maghihintay ng pagbalik ng ating Panginoong Kristo, gigisingin ang mga banal. Nawawala yun eh. Dalawa ang nagiging option ng nagiging paghuhukom ayon sa paniniwala ng mga Pilipino. At ang masaklap doon, mga kapatid, wala namang pakialam ang tao doon sa paghuhukom. Nasabi lang na naniniwala sa paghuhukom, pero totally, hindi naman ganun kalalim yung pagpapahalaga nila doon sa paghuhukom. Kaya lilinawin po natin ngayon, ano ba mayroon tungkol doon sa paghuhukom? Totoo bang sinabi sa Biblia na mayroong pagtatapos ng daigdig? Kaya sisimulan po natin mula dito sa mga sama-samang mga talata na ating nilikom. Sagutin natin ang unang tanong, ang paghuhukom ba ay binabanggit sa Biblia? Basahin natin, Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito, given na pinaniniwalaan natin talaga yung kamatayan. Walang taong hindi naniniwala sa kamatayan. Nakikita natin, totoo eh. Ganoon naman tayong tao. Ang basihan natin para maniwala ay yung ating belief is according sa kung ano yung nakita mo. Naniniwala ka na ang asukal ay matamis
Sapagkat natikman mo, napatunayan mo. Pagka ganong mga bagay tayo, matibay ang paniwala natin, naniniwala tayo na ang Baliwag Transit ay nagsimula sa Baliwag dahil may proof tayo na talagang doon nagsimula. Ngayon, pag uusapan ni paghuhukom, dito nagkakatalo ang mga tao. Pwedeng maniwala ang tao at pwedeng hindi. At sinasabi ng iba, ang paghuhukom ay hindi naman totoo, wala naman proof. Kaya nga po totoo naman, sinasabi natin, 90% halos ng pinag-uusapan natin tungkol sa relihiyon ay wala tayong ebidensya. Ano ba ang ebidensya nating may Diyos maliban sa manampalataya kang meron? What is our proof on the issue of having the life after death? Meron ba tayong katunayan na ang tao ay mabubuhay nga pagka namatay, pupunta sa Bayang Banal? Wala din naman. Hindi mo makikita sa Google ang picture ng Bayang Banal. Not even the issue about impyerno, talagang natanim na lang sa atin, kaya tinawag yung salitang pananampalataya. Pananampalataya or faith is 10 times higher than belief. Yung paniniwala, mababa lang yan kasi kaya ka lang naniniwala, nakita mo. Ang mahirap ay mananampalataya ka sa bagay na hindi mo nakikita. At yan po ang taglay natin. Ang sabi ng Biblia, sa nakikita natin, pag namatay ang tao, darating ang time na mayroong paghuhukom. Kailangan nating hintayin. Hindi po totoo na kapag ka namatay ay punta agad sa langit. Parang napakalakas naman sa Diyos. Pamangkin ba ng Diyos lagi yung namamatay? Puro lahat ay langit na. Wala na bang due process? Paano yung mga kasalanan niyang ginawa? Paano yung kabutihang ginawa? Paano nakita? Paano hinusgahan? Kaya nga po tinuturo sa Biblia na may tamang araw, specific day, na hindi man tiyak kung kailan, pero meron. Yan po ang ating pinag-uusapan. May mga nagtatanong pa nga kasi pinagtatawanan tayo ng ibang lahi dahil pag pinakinggan daw ang aral nating mga Pilipino, especially sa aral po kasi ng Iglesia ni Cristo, ang pagliligtas ng Diyos ay magsisimula sa Pilipinas, pabalik ng Israel. Sila daw ang may kinalaman sa pagliligtas ng buong mundo. Which is, pag narinig nga ng ibang lahi, pagtatawanan tayo. Tayo bang Pilipino may-ari ng mundo? Parang si Kibuloy, siyang may-ari ng universe. Tayo, hindi po tayo nakikisabay sa bagay na tayo pagtatawanan at ilabaga ang mga Arabo, ang mga Hapon, ang mga Taiwanese kaya lang maliligtasin dahil sa atin. Hindi po ganon. Ang sabi po sa Biblia, kung naaalala ninyo yung iba nating paksa, sabi ng Diyos, siya ay magpapasibol ng kanyang katotohanan sa harap ng lahat ng bansa. Not necessarily ay Pilipino ang pupunta ron. Kasi pagka sinunod natin yung ganun paniniwala, sa buhay na walang hanggan, puro Pilipino lang ang tao. Hindi ganun din natin sinasarili ang Bayang Banal sa paghuhukom. Kapag tayo nagpapasalamat lang na dito dumating sa Pilipinas yung katotohanan ng Diyos, ginampanan ni kapatid na Abilino Santiago. And therefore, hindi natin sinusolo na kami ang boss sa Bayang Banal. Ang mga Amerikano at mga Inchik ay kailangan makinig sa amin para sila maligtas din. Hindi po ganon. God will do it in His own way. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo, padadalhan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban. So maaaring sa bansa ng Thailand, halimbawa ngayon, Malaysia, ang Biblia para sa lahat. Kung may nakabasa doon ng unang Timoteo 3:15 at nabasa yung pangalang ipinapahayag ng Diyos, pangalang ipinopromote ng Diyos in their own language, in their own vernacular, hindi mo kailangan pag-aralan mong magsalita ng Vietnam para mangaral ka. Hindi, merong palilitawin ng Diyos doon na pastor na ang pangalang ituturo ay in their own language, ay yung equivalent ng Iglesia ng Diyos na buhay. Therefore, ang consideration natin doon, kapatid din natin sila. Now, the only difference is yung batas po ng corporation law sa bawat bansa, inuobliga ang nagtuturo ng relihiyon na magparehistro ng tinatawag na corporation name ng isang church. Kaya nga po pinapaliwanag natin, yung pangalan natin na nirehistro sa SEC, hindi iyon ang pangalan ng ating iglesia. Ang pangalan ng iglesia ay yung nakasulat
sa unang Timoteo 3:15. The only reason why tinutuloy natin o ina-adapt natin, kinukonsider natin yung pangalan ng sa corporation law, yung may incorporated sa dulo, para lang ayusin, para sikapin, sinupin ng lahat ng ating mga pag-aari. Ngayon, pagdating halimbawa, sa Australia, meron dong iglesia na galing din sa unang Timoteo 3:15, pero iba ang kanilang corporation name. Definitely iba, dahil iba ang batas sa kanila. Kapatid pa rin natin yun. Dahil yung pangalang isinulat ng Diyos sa 1 Timothy 3:15 ay hindi naman niya pinagdadamot, this is open for all. Hindi kang mapagsinabi, kapatid ba natin yun, ba't iba leader nila? Gaya natin, sa inyong bibigay respeto, ako po ang itinalagang tagapangasiwa sa Pilipinas. It doesn't mean na pagka merong nagtayo sa ibang bansa naman nila, sabihin natin, hindi natin kapatid yan, hindi naman iba ang kanilang leader. Hindi po ganon. Tinuturing natin na tayo ay nakikikurot lang sa pag-asa sa bayang banal. Salamat po Panginoon, at kahit po sana sa sulok lang ng bayang banal makasilip kaming mga Pilipino na binigyan mo ng kalayaan sa pamamagitan ni Apostol Pablo na leader ng kahintilan. We are part of the Gentile family. Iba't ibang bansa ay bahagi ng Gentiles. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng access. Pero hindi natin sinosolo na, hoy, mga Arabo, mga Czechoslovakians, pag hindi kami nakarating dyan sa inyo, kayo mapupunta lahat sa impyerno. Pagsisikapin natin buong mundo ay aaralan, hindi po natin magaganap yan. Sapagkat ngayon pa lang ay nararamdaman namin na unti-unti na kami tumatanda. Lilito ba kung hindi kami nakarating sa Europe, mapupunta lahat sa impyerno ang mga taga-Europe? Hindi po ganon. God will always do it in His own way. Siya po ang gagawa ng paraan. Kaya maaring nasagot na rin natin yung tanong din ng mga kapatid. But sila Brad Ruel, sila Brad Ranti, hindi nakapagsisikap na pumunta sa Amerika para magturo. Parang hindi totoo itong relihiyon na to. Ganun ang magiging pag-iisip natin. Kaya anong una, hirapan ako mag-compose ng lesson na ini-English ko pa para sa mga kapatid natin sa Canada, kapatid natin sa ibang bansa, na spoken ng Indalar na. Anong malaon? Ako kasi pag nahihirapan, nakakaisip ako ng katwiran. Ba't kayo nagsitiran dyan? Kayo bahala magturo sa anak ninyo. Privilege ninyo yan. Dahil, mga Pilipino naman kayo Ngayon, ano mangyayari sa mga Americans? Magkakaroon sila ng pastor na Amerikano. Sila ang bahala doon sa kanilang buhay. Kami nangihiram lang kami ng konting English sa bokabularyo, 34 na English yung alam ko, nauubos pa. Kaya hindi ko na natuloy. Kasi ang responsibility noon ay nasa nanay na Pilipino, nasa tatay na Pilipino. Ganon din naman yung mga kapatid nating nakapangasawa ng baway Koreano. Ang mag-asawa naman pagka nagkayakap na sa gabi, nagkakaintindihan kahit ano pag-usapan. Kaya yung paksa, pag narinig, ita-translate mo sa iyong asawa. Lahat tayo ay may responsibilidad sa ating sarili. Lahat tayo ay maghihintay sa tinatawag na, going back to the topic, sa tinatawag na paghuhukom. Mahalaga po yan. Ang ating option is just maniwala ka or sa hindi. Ngayon, kung hindi ka maniniwala, basihan mo? Wala rin. Mula sa option na parehas na walang basihan, doon ka na sa maniwala ka na. Sapagkat laging panalo yung matalino. Mga kapatid. Ngayon, ipagpatuloy natin, bakit tinitiyak ng Biblia na pag sinabi ng Diyos na may paghuhukom ay magaganap nga? Bilang 23:19, 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Ang tao ay, kahit sabihin mong kahit kami, kahit pastor, instinct ng tao, nagsisinungaling talaga. Si Pedro nga, di ba,
nagsinungaling siya nung hinahamting siya ng mga humuli kay Kristo. Sabi, ikaw ba'y kasama din ni Kristo? Ay, hindi po ako kilala yan, matanda na yan. Nagsisinungaling ang tao. Even ang ministro, may time na bahagi na lang buhay natin yung sa kapilyohan na minsan nagsisinungaling ka sa asawa, minsan nagsisinungaling ka sa iyong manager. Kaya sinasabi ng Biblia, ang Diyos ba tao na nagsisinungaling? Hindi. Tao lang ang nagsisinungaling. Tao lang ang may pagsisisi because of our failures sometimes. Yung tao natututo mula sa failures kaya nagsisisi. Pag nagsisi ka naman, ay natututo ka. Kaya sinasabi po namin, kaming mga lalaki, mas matalino sa babae. Okay, magtatampo. Bakit? Lagi kaming mali para sa inyo. All of the thousands of errors ay binibintang sa amin. Kasi ikaw. At ang tama ay puro babae. Pagka lagi kaming mali, siyempre lagi kaming may learning. That is why mas matalino kami kaysa sa babae. Ang babae laging tama, kaya nauubos ang tama. Nasabi lang po natin kasi yun ang ating binabasa, ang tao nagsisisi. Lagi tayong may error, may pagkakamali. Ngunit ang Diyos, ang karakteristik ng Diyos, hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng kanyang desisyon. Hindi siya nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ibig sabihin, talagang hintayin natin na magaganap. It will happen in the future. Hindi po araw-araw ang paghuhukom. Kaya sabi ko kanina concerning the teachers, nung ako nagtuturo pa, gusto ko ituro sa mga estudyante ko yung tunay na kalagayan at natutuwa naman sila. Sabi nila, sir, o nga po, pagka po pala may judgment, talagang iintayin. Hindi po ibig sabihin ng judgment day, araw-araw may judgment. Ngayon, kaya dumami yung ganyan paniniwala, hindi pinakikialaman ng teacher dahil hindi rin nila alam. Dahil most of the teachers in the Philippines are Roman Catholic, hindi natin masisi. Dahil gano'n ang faith, gano'n ang katalagahan ng buhay. Kaya mahalaga sa ating samahan ay marami na tayong mga kapatid na teachers din ngayon. Ibabahagi ninyo sa bata kung ano yung alam ninyo para unti-unti nakakabawas tayo sa mga maling paniniwala ng tao. Ngayon, susunod, kinakailangan mangyari upang magbigay ng hustisya sa mga naglingkod at nagtiis alang-alang sa kalooban ng Diyos. Bakit natin sinasabing may araw ng paghuhukom na magaganap? Kasi kung paniniwalaan natin, ganun lang pala kabilis pumunta sa langit. Pasagasa ka lang sa trake, pag namatay langit agad, mawawala ng saysay yung ating ipinagsasamba. Bakit gumagayak pa tayo? Bakit pa tayo nag-aabuloy? Bakit umiiyak pa tayo, nananalangin? Yung kapitbahay mo, hindi naman nagsisimba nung namatay, nasa langit lang. Bibigyan natin ng justification, yung tamang konsiderasyon ang bawat effort o hirap ng tao. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga kapatid sa lokal ng Corinto, 2 Corinto 5:10. Pakinggan natin. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ano po yan? Crowd, sabayan. Tayong lahat. Hindi yung may namatay kanina madaling araw na misis na nanganak, patay, langit. May namatay doon na nataga, langit. Hindi po kanya-kanya ng oras ang hukuman. Sabi po dito, sabayan po ito. Sabayan. Haharap sa hukuman ni Kristo sa isang specific date. Ano gagawin? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay. Bawat isa, tama naman. Hindi different times. Hindi bawat isa, each of us. Pero sabayan tayong haharap. Kung may namatay noong 1921, may namatay ng 2020, sabay-sabay pa rin yung babangon para humarap sa hukuman
ni Kristo. Ano pa ang sabi? Ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, according sa kung ano pinagagawa mo nung ikaw'y nabubuhay pa. Kaya kung ikaw ay siya rin lang at nasa iglesia, siya rin lang at naniniwala kang may Diyos, paniwalaan mo ng lahat na ang ginagawa mo ay ipagsusulit mo sa araw ng paghuhukom. Hindi totoong napakadaling pumunta sa langit. Hindi totoong may tao na sa langit ngayon. Wala pang tao sa langit ngayon, sapagkat hindi pa inihuhudyat ng ating Panginoong Kristo ang kanyang paghuhukom. Yan ang realidad, yan ang bagay na dapat na matutuhan natin, especially yung mga bata. Matutuhan natin yung tunay na... Kasi alam ninyo, nung part ng pagtuturo, siyempre, ng mga pare, wala man tayong against law, kasi hindi masisisi, pare sila, ang kanila talagang trabaho magturo. Ang mga Pilipino, siyempre, sanay sa wala namang relihiyon noong una, biglang dumating ang relihiyon. Pag may namamatay na tao, napakahirap kayo mamatayan ng member of the family, masakit yun. So para mapaglubag ang loob ng kapatid, tinuturo nung una, tinuturo ng mga kaparian na, ay huwag ka na malungkot. Ang tao ay talaga namamatay. Lahat tayo mamamatay. Totoo naman. At ngayon naman ay maging maligaya ka sapagkat ang tatay mo ay kasama na ng Diyos. Pero inuuto lang yun. Wala naman nakasulat sa Biblia na kapag namatay kay langit ka agad. Wala. It is only a part of strategy ng teacher para huminto sa pag-iyak yung mga miyembro. Pampalubag loob. Okay din naman yun, di ba? Kasi kung nagtuloy-tuloy ang pag-iyak mo, yung iba, baka ma-stroke ka pa rin, baka masunod ka doon sa namatay. Pero dahil sa ganung pag-iisip na napahupa ng isang pagtuturo, yung isipan at yung kalungkutan ng isang tao, na totoo po naman. Imaginin mong yung tatay mong nawala, nasa langit ngayon, di ba napakasarap? Para ka nabunutan ng busal ng mais na pinasak sa bunganga mo na maalala mo yung tatay mo, nasa na kaya. Pero, after 5 minutes, iisipin mo, or after 5 seconds, iisipin mo, ay, sabagay, masaya ka ng tatay diyan, gabayan mo kami. Ganun ang nagiging flow ngayon eh. Pero actually, in the Bible, walang ganun. Hindi ganun ang itinuturo sa Biblia. Ang tinuturo, isang pagkakataong tayong lahat ay haharap kay Kristo. Yan ang araw ng paghuhukom na pinag-uusapan natin kanina. Kung kailan ito magaganap, mamaya maalalaman natin. Ngayon, ang basihan ng tao, basta magpakabait ka. Yung iba, kuripot, ayaw sumali sa religion, gusto niya by his own, bibili siya ng Bible, mag-aaral, magpapakabait, basta ikaw wala kang kagalit na kapitbahay, ay ako'y naniniwala na pag ako'y namatay, mapupunta rin sa langit. Mahalaga sa tao yung pagiging mabait. Ngayon, basahin natin, merong isang batas dito. Unang Korinto 1:19, napakaganda po nito. Sapagkat nasusulat, iwawalat sa English yan, I will destroy. Iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Di ba maraming mga marurunong na may kanyang katwiran? Sabi ng isang marunong, lalo ngayon, usong-usong ngayon motivational speaker, parang lahat ay philosopher. Nung unang panahon, nung kami high school, nung kami college, we only consider the motivation of yung mga philosopher. Diba? Yung mga sikat na philosopher. Alam niyo, ang pagpapayo sa kapwa, may karapatan ka magpayo kapag ikaw ay isang tapos ng philosophy. PhD. Doctor of Philosophy. Kailan mo mararating yung Juan de la Cruz, PhD, nag-aral yan ng pasikot-sikot ng buhay. That is why sila yung may karapatan na magpayo. Ngayon kahit na lang isang bungal sa Facebook, nagpupilit na magpayo. Ikaw, pag may problema, ay tibayan mo yung loob. Tama na may sinasabi. Kaya lang, they are doing it para kumita. Akala nila pag maraming views at yung sinasabi mo ay tama, isa ka ng philosopher. Hindi po ganoon. Kahit noong araw, ang tanging
filosofya na iginagalang ng tao ay Biblia. Kami pong mga pastor, iginagalang ng tao, hindi dahil sa natapos namin, kundi iginagalang sapagkat ang sinasabi namin ay galing sa Biblia. Ngayon, sabi dito, may mga marurunong, maraming kaalaman na, huwag kayo maniwala sa impyerno, huwag kayo maniwala sa langit, hindi totoo yan, pinaglulolo ko lang kayo ng mga ngaral ninyo. Yun ang sabi nila. Sabi ng Biblia, kung siya rin lang at patuloy pa tayong naniniwala, ang mga marurunong na yan, iwawalat ng Diyos. I will destroy your wisdom, sabi ng Diyos. At, alin nasa baba? Isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Hindi magiging consideration sa Diyos na kahit wala kang reliyon, hindi ka sumasamba, hindi ka gumagawa ng mga bagay na itinuturo sa miyembro, mabait ka lang, pupunta ka na sa langit. It will not happen. Actually, maraming mababait sa mundo. Kung maghahanap ang Diyos ng mabait, baka maituro pa natin ng ibang tao. Mas maraming mabait na tao kaysa sa atin. Tayo nga maraming galit sa atin eh. Dahil mga tayo, tawag dito. Pamintas, masama daw ugali natin. Obserbahan nyo, di ba? Pagka may nangangaroling, sa aming bahay, ang ating bahay. Iglesia kami! Ano? Nagagalit sa atin yung mga Katolik na sa salbahe ng mga iglesia. Kay ganda-ganda nung awit at pinalalayas. Minsan tinuturo, sabihin mo, iglesia tayo. Alis kayo dyan, iglesia kami. Diba? Kung ang pag-uusapan ay mabait, mas maraming mabait kaysa sa atin. Ngunit, sabi ng Diyos, meaningless. Walang kahulugan sa Diyos ang pagiging mabait mong tao. Mawawalan ng saysay ang kabaitan ng mga mababait sapagkat ang patakaran ng Diyos ay nakaugnay sa kanyang mga kautusan. Hahanapin mo yung pangalan ng iglesyang itinuturo ng Diyos. And this is open for all. Hindi natin yan sinasabing, kami lang magaling. Lahat ng tao ay kapangyayarihan. Kung magbabasa lang sila, makita nila doon sa Biblia, nakasulat yung pangalan. Even dito sa Pilipinas, there are 1,000 names of iglesia ng Diyos na galing lahat sa 1 Timoteo 3:15. Ano ang ating prinsipyo? Malay natin, hindi naman tayo ang Diyos. Diyos ang nag-oobserba dyan. Kung tama lahat ng mga sinusunod ng mga iglesia na yon, ay maaaring makasama din natin sila. Ngunit kung tama, iglesia ng Diyos nga pangalan mo, tapos mali-mali naman yung mga doctrines, siyempre, matalino Diyos. Kaya nga may hukuman eh. Hindi kaming mga pastor na magsasabing, ligtas kayo. Ligtas kayo rin, ligtas. Tayo ba Diyos? Hindi naman. Nangangalap tayo ng mga kapatid na magsisigap na tumupad, ngunit ang kaligtasan, hindi po namin yan hawak, maging kami. Sapagkat may isang araw ng paghuhukom na kung saan ang magdidesisyon po ay ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, hindi sapat sa Diyos pala yung basta mabait ka lang, pero hindi naman sinabing huwag ka na magpakabait. Sana, kung maghahanap ang Diyos ng mabait na tao, tayo sana yon. Kaya, baka maraming galit sa inyong kapitbahay, dahil hindi mo lang tayo mahiraman ng martilyo. Kailangan natin ng pakikipagkapwa. Hindi ibig sabihin ay como Muslim, como Catholic ang kapitbahay mo, ayoko makibarkada sa inyo. Huwag kayo makisama sa mga sanlibutan. Hindi na po uso ngayon yun. Ngayon kailangan maging mabait ka, lingkod ka na ng Diyos, mabait ka pa, solid. Lingkod ka nga ng Diyos, nung lokang ka pala ng sungit, baka mamaya maka-apekto rin sa inyong kwalifikasyon yan para sa tinatawag na paghuhukom. Kung paano pararaanin ng Diyos, paano ka ba i-gauge ng Diyos o ganito.
May turo pa, may paksa nga tayong malahinga. Ibig sabihin, hindi naman naghahanap ang Diyos ng super tino, na 100% na banal. Ang sabi lang ng Diyos, kahit malahininga. Ano ba yung init ng malahininga? That is 36.4 degrees. Maligamgam. Makita ka ng Diyos na semi-tino ka, sabihin wala namang perfect na tao sa mundo. Nobody is perfect. Kaya nga ang ruling, sabi ng Diyos, kahit malahininga lang ang iyong pananampalataya, basta meron. Kahit ang pananampalataya mo sinliit ng buto ng mustasa, that is enough para sa Panginoon. Basta lang kasama ka sa kanyang bayan. Hindi pwede yung individualized na you will have your own iglesia, ikaw lang mag-isa. Maraming ganun nagso-solo flight. Marami namang iba na tinamad na, nagsawa na sa kalilipat-lipat hanggang sa tinamad na kung kailan pa marami ng napagsikapang hirap saka pa sumawa. Baka meron po tayong mga ganyan. Kaya ating tatanungin naman ang susunod na tanong, kailan ba gaganapin? O ano ang dahilan kung bakit kailangan maganap itong araw ng paghuhukom na ito? Dagdag na paliwanag, Mateo 7:21. Basahin natin, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Nakasulat yan sa Biblia. Hindi natin pinagmamasungit. During Sunday, napakaraming bahay-sambahan ang punong-puno. Napakaraming simbahan ang punong-puno at hindi mo sila masisi sapagkat lahat sila ay naniniwala sa Diyos katulad din natin. Ngunit sinasabi ng Biblia, hindi naman lahat ng nananalangin sa araw na ito, hindi lahat ng nananambahang relihiyon sa araw na ito ay papasok sa kaharian ng langit. Still mayroong proseso ang Diyos. May patakaran ng Diyos na dapat mong sundin sapagkat ikaw ay naniniwala sa aral na nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung hindi ka naman naniniwala sa Biblia, pwede rin naman. Sa atin kasi, ang hirap ng buhay sa atin sa mundo, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, buhay ka pa din. Basta may trabaho ka. Kahit hindi ka maniwala sa buhay na walang hanggan, buhay ka pa rin. You can still live normally. Magkakatrabaho ka, makakabili ka ng kotse, masarap na ulam, kahit wala kang Diyos, okay eh. Hindi ba katulad ng kwento, halimbawa, hindi katulad ng Meralco, dalawang tao, yung isa nagbabayad ng kuryente, yung isa hindi. Sa gabi, masarap ang buhay nung may kuryente. Laging may malamig na tubig sa refrigerator, kumaandar ang aircon, lahat ng appliances sa kuryente, maganda ang buhay. Pero kung naputulang ka ng parang ganun yun eh. Ayoko ng mag-Diyos. Ayoko ng kuryente, magtitiis ka. Mamamaga ang kilikili mo ng kapapaypay kapag mainit ang panahon. Wala kang tubig na malamig. Wala kang soft drinks. Ang inyong dekuryenteng kalan ay hindi gagana. Wala kang huni ng electric fan man lang na maririnig. Sinadya mo yun eh. Kung gusto mo ng ganun buhay, okay. Ngayon kasi, pag hindi ka naniwala sa Diyos, wala namang nangyayari sa iyong masama. Maganda pa rin ang buhay ng tao kahit na hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y tatanungin sa ngayon, kung maniniwala ka ba o hindi, maniwala ka na. Para hindi ka talo. Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. So, kahit palasamba ang isang tao, kahit nga tayo, ito'y sa atin din. Hindi natin tinutukoy dito yung ibang religion. Masyado na tayong masama, masyado tayong mapamintas. Tayo yan. Hindi ko mo parte ka ng iglesia ng Diyos na buhay, tumatawag ang Panginoon, Panginoon, hindi ka naman serious. Wala pa rin. Still, nonsense. Nonsense yun. Nabautismuhan ka nga, wala ka naman tunay na pananampalataya. That's nothing. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay mapupunta sa langit. Kaya dapat ay seryosohin natin ang paglilingkod. Huwag na natin intindihin yung iba religion, tayo na lang ang mag-intindihan. Tayo na lang ang sikapin natin kung totoo nga yung
paghuhukom na yan, siya rin lang tayo naniniwala, itibayan na natin ang paglilingkod para tayo laging ma-very good. Kailan magaganap? May sinasabi ba, palatandaan sa Biblia kung kailan magaganap ang paghuhukom? Nung bago mag-approach, bago dumating ang year 2000, maraming mga notions na, maraming mga iba't ibang paniniwala na magugunaw na raw ang mundo, malapit na raw magwakas. Kailan kaya maghuhukom, mga kapatid? Sasagutin po tayo, 2 Pedro 3:10 hanggang 11. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Iyamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Kaya pinakikita kung ano ang description magaganap sa araw ng paghuhukom. And talking about the specific date, kailan magaganap? Ang sabi dito, darating na parang isang magnanakaw. Walang magnanakaw na nagpaalam. Magnanakaw po kami, ay ipaggayak niya po kami ng bukas na gate. Walang ganon. Pero mas magagaling, mga kapatid, kung magaling ang magnanakaw, may magnanakaw pa nga nagluluto. May magnanakaw na nakitabi pa doon sa asawa ng may asawa. Pero mas magaling ang barangay tanod. Magaling ang mindset ng barangay tanod. Pag may nagnakawan ng Lunes, sigurado ang Martes magbabantay sila. Magro-ronda sila. Ganon ang kultura sa Pilipinas. Kung kailan naganap na, saka magro-ronda. Magaling din naman yung magnanakaw. Alam na alam kung kailan magro-ronda at hindi. Kaya sabi ng barangay tanod, pagkahusay. Kung kailan hindi tayo ramonda, saka may nagnakaw. Eh, paano baka isa sa kanila yon? Kaya gano'n. Ngayon ay gaya ng magnanakaw. Yun nga po yung sinasabi. Ibig sabihin, pwedeng maganap mamaya, pwedeng maganap bukas. Kaya dapat maging handa, maging alisto, huwag nang pagbukas-bukasin na meron kasing iba pagka very busy pa ang katawan, malakas pa saka na ako maglilingkod pagka medyo may time na ako. Pangako po sa inyo, promise po God, pag ako po ay nakaalawan-alawan, hindi na ako busy sa trabaho, maglilingkod din po ako. Pwede ba gano'n? Paano kung maganap na nga bukas? Kaya kinakailangan ay hindi sinasayang ang panahon. Ano pa? Sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral, anong katunayan? Hindi makakapaglihim ang lahat ng tao. Lahat ay hatulan ayon sa Ebanghelyo. Sino ba ang haharap sa hukuman? Iglesia lang ba? Paano yung mga ibang tao? Yung sinasabi natin kanina, ano kaya buhay ng mga nasa Auckland, nasa New York, na hindi natin napuntahan? Bahala po ang Diyos doon. Huwag natin masyadong intindihin na hindi naman natin kayang sakupin. Ganito ang paliwanag. Roma 2:16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Ang magiging basihan, hindi sa, ay mabait ka pala. Nung nandito pala si Kristo, nag-anak pala sa binyag, inaanak pala yung isa, langit ka na kahit wala ka, kahit hindi ka nag-iglesia. Hindi parent consideration, wala yon. Iisa lang ang proseso, iisa lang ang patakaran ng magiging hukuman ni Kristo according o nakabase sa Biblia. Ano sinasabi sa Biblia? Pag wala sa Biblia, hindi pag-uusapan yun. Lahat ng bagay na walang kinalaman sa Biblia,
Meron pa ngayon, di ba, nauso yung based sa ibang paniniwala, merong tinatawag na reincarnation. Sa Korea yata, iba naman doon. Yung reincarnation, ang paniniwala nila, yung recycling. Yung kaluluwa, pag matanda na at namatay, lilipat naman niya sa bagong sanggol. Kaya sabi nila, pag pinapipikit at binabasbasan, minamagic ng kanilang pastor, o sige, bumalik ka sa dati mong buhay. Nakapikit yun. O ikwento mo sa akin kung ano nakita mo. Dati po pala ako'y isang prinsipe ng Japan, ng ganito. Isa akong mayaman. Meron namang isa, nakapikit, nakatulog na yan. Hoy, bumalik ka sa dati. Ay, po. O ano ka dati? Isa po pala akong tuta. Isa po pala akong aso noong unang buhay ko. Meron palang gano'n. Imagine mo, may butiki, buhay. Ang swerte natin mga kapatid, ang swerte nyo, maraming insekto, maraming butiki, pero ikaw ginawa kang tao. Pero, merong isang chance na baka sakaling ikaw ay naging isang gagamba. Pwede yun. Pero matuwa kayo dahil tayo ngayon ay tao. Kaya pag naisip nyo na marami naglalaro sa isip ko, hindi ko mapatay yung mga hayop, yung mga alaga ko, yung manok ay gigilitan ko na lang yung pinawalan ko pa. Dahil isip ko, paano kaya, bigyan ko kaya ng istorya itong manok na to. Pag ito'y tinuloy ko, patay ka ngayon. Pero pag binitawan kita, magkakaroon ng extension ng iyong buhay. Pinawalan ko, tuwan-tuwa yung tandang. Sa paglipad niya, nataipan sa katuwaan na sino man ang maniniwalang binigyan ko ng extension ng kanyang buhay. Kaya ako, simula nun, naging maawain ako sa hayop. Gusto ko nga magpatayo ng orphanage para sa mga pilay na mga lamok at mga bulag na bulate. Sa sobrang lumalalim ang aking kaawaan sa mga bagay na may buhay, yung mga garapata, binaghahanda ko ng masarap na almusal, binibigyan ko ng 6 na matatabang aso. Diyan, ting umaga. Pati garapata nabubuhay. Dahil sa Banapunte pinag-uusapan natin, hatulan ng lihim ng mga tao. So we have our own failures, we have our own dirt, sins. Lahat tayo may lihim, paunti-unti. Nakikita mo lang tao sa kanilang panglabas na aspect, parang super tinuro ito, mahul. Pero lahat tayo may inner self. Ngunit lahat ng lihim ng tao ay babasahin, huhukuman, base sa sinasabi ng Biblia. Kaya sana lahat tayo pumasa, hindi po totoo na basta pumasok ka sa iglesia, okay na, hindi. Magsisikap ka pa rin. Hindi katulad ng ipinagyayabang ng iba na sumama kayo sa amin, ligtas kayo. Di ba? Very common ngayon doon sa mga Baptist church na pag once na sumama ka pa lang, ligtas ka na. Sila ba Diyos para magsabing ligtas ka na agad? Binigay daw na biyaya ang kaligtasan. Hindi na raw dapat na ano gagawin mo doon pagpasok mo, ligtas ka na? Napakasarap naman doon. So, may mga bagay na dapat maunawaan talaga ang tao. May mga pagtitiisan tayo. Pagsisisihan, magsisi na raw hanggat may oras pa, gaya na sinasabi, Gawa 3:19. Magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. So, ang susi, pagbabalik loob, pagsisisi, kung lagi pang may future, kung laging may another day, masaya. Kung magsisi ka ngayon, starting bukas ay magbabago ka na, masaya yon, okay yon. Ngunit, paano kung pumikit ka maming gabi, hindi ka na magising bukas? Kaya huwag nang ipag-atubilin, huwag nang i-delay ang mga bagay, hanapin natin at gawin natin
sa harap ng Diyos ang mga bagay na nakasang-ayon sa kanyang kasulatan. Ngayon, tatapusin natin ang ating pag-aaral. May inihanda bang lugar ang Diyos para pagsagawaan ng lahat ng kanyang kautusan? Lahat ba ng religion, totoo ba sinasabi ng matanda sa jeep na tayo, wag anya kayo magkagalit. Lahat ng religion ay ililigtas ng Diyos. Sapagat lahat tayo iisa lang ang Diyos. Meron po kayang katotohanan yun na kahit nasa angkang relihiyon ay maliligtas ka kung di mo lusundin yung itinuturo ng Biblia? Pakinggan natin, saan ba tayo dapat sumunod? Saan tayo gagawa? Or pwede bang wala kang inclusion, wala kang religion? Basta nagbabasa ka lang ng Biblia, pwede ba yun? Ezra 7:23. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit, utos ng Diyos ay manambahan. Ano mang iniuutos ng Diyos ng langit ay gagawin mong lubos sa bahay ng Diyos ng langit. May specific location. May kinukonsider na bahay ng Diyos. Hindi lahat ay bahay ng Diyos. Kung totoong lahat ng relihiyon ay uubra, dapat ilalagay diyan mga bahay ng Diyos. Ngunit dahilan sa sinabi, isang bahay lang ng bahay ng Diyos, ang tinutukoy diyan, isang dako. Isang dako lang. Ano ba yung bahay ng Diyos? Unang Timoteo 3:15, ito ang ating flag carrier. Ito ang dapat na tandaan po natin palagi. Ito ang isinulat at ipinahayag, ipinapublicize ng Diyos yan in different languages para makarating sa iba't ibang bansa at bahala na ang Diyos doon kung kanino patutubuin ang katotohanan. Ito ang pangalang isinulat ng Diyos. Ito ang pangalang ipinopromote ng Diyos sa lahat ng mga tao at hindi niya pinagmamasungit ang bayang banal. Lahat ng maniniwala dito ay maliligtas according sa Diyos, hindi according sa akin. Hindi po ako Diyos. Unang Timoteo 3:15, sama-sama nating basahin. Ba't ikalawad Timoteo yan? Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila. May uugaliin po yung tao na ugaling Diyos ang may gusto. Bago ko po ituloy, ganito po ugali ng tao. Ang tao, pag yumabang na nagkalakas at nagkaroon ng diwa, ang gusto niyang gawin yung according sa kanya. Ganito ako ito na ugali ko, ba't ko babaguhin? This is me, sabi ng isang tao. Pero mali pala. Kahit pala meron kang sariling ugali, pipilitin mong baguhin yung ugali mo dahil may isang specific na ugali na hinahanap ang Diyos sa tao. Doon mo itutuwid yung pag-uugali mo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ito ang pinakamahalagang esensya ng pagkakaroon ng Biblia. Diyan nakasulat yung pangalan ng iglesia na ipinatuturo ng Diyos sa lahat ng tao. Ngunit, sad to say, hindi natutuhan ng tao. Hindi natutuhan yan. Nag-promote pa rin sila ng ibang pangalan. Nag-create sila, nag-isip sila ng ibang pangalan. Gusto nila. Hindi nila sinunod yung gusto ng Diyos. Tayo, mapapalad tayo, nasusunod natin yung plano ng Diyos. Nung sabihin ng Diyos, diyan kayo sumamba sa bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa iglesia ng Diyos na buhay. And that is something na dapat tayong maging grateful, maging mapagpasalamat tayo. Huwag tayong malungkot kung tayo man ay kaunti lang, sapagkat Diyos ang bumabalangkas din ng lahat ng ating mga kapalaran. Pagpasalamat natin palagi ang pagkakadawit natin, pagkakaugnay natin dito sa katotohanan ito. At least, konti na lang ipaghihirap natin. Lalakad ka na lang ng matuwid. Yung pagkumpara sa iba na nakakaawang kalagayan, hanggang sa ngayon hindi pa natatagpuan ang nakabantad, lantad na lantad na pangalan, subalit hindi natatagpuan ng maraming tao. Kaya, sa puntong ito, ako po'y naniniwala na marami tayong
natutuhan kaugnay ng paksa natin all about paghuhukom at sa ibang mga bagay. So tayo po ngayon ay muling nagtatapos at inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo upang makiisa sa ating pamamaalam at pasasalamat sa Diyos. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa maligayang kaganapan na amin pong natunghayan sa mga sandaling ito. Salamat din po sa mahalagang aral na iyong ipinadala upang maging sentro ng aming mga pag-aaral. Salamat sa unawang ito, sabagat lalo pa naming napahahalagahan kung paano dapat na patuloy pa kaming magsikap na maging maayos, maging matuwid, ayon sa hinahanap mo pong maging bahagi ng aming mga gawain sa buhay. Salamat sa patuloy mong pagtulong sa amin na magkaroon kami ng mga lakas at unawa, iisang pagtibok ng aming mga puso na may kaugnayan sa pag-iingat sa aming mga pananampalataya. Muli kaming mamamaalam, Panginoon, sa isa't isa upang harapin ang pansamantalang mga mahalagang bagay na aming iniwan sa aming mga tahanan at sa aming mga gawain. Nakikiusap kami sa iyo, Panginoon, na patuloy mo sanang ipalasap sa aming lahat ang walang sawa mong pag-iingat at mga pag-aalaga sa aming buhay. Nababatid namin, Panginoon, na sa pagkami sa bunga ng karupukan, nakalilimot kaming manalangin, nakakalimot kaming magsabi sa iyo ng aming mga pangailangan, ngunit patuloy mo. Ngunit patuloy mong sinasagot ang nawawala naming mga katanungan, patuloy mong ipinagkakaloob ang hindi namin nababanggit ng mga pangangailangan. Umaasa kami, Panginoon, na sa panibagong pagdating ng isang linggong araw ay muli naming malalasap, muli naming maunawaan ng kalagian pa ring pagsapit ng iyong banal na bendisyon sa aming buhay. Ipagpapatuloy mo ang paglalayo sa amin sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan at mga mabibigat na kadahilanan ng aming mga kalungkutan. Muli mong dadalawin at bibigyan ng pag-asa sa buhay ang mga lingkod mong kasalukuyang dumaranas ng mabibigat na karamdaman. Patuloy mong dugtungan ang buhay ng aming mga kapatid. Tulungan mo ang aming kapatid na si Naida Santiago Alberto sa kanyang kalagayan. Tulungan mo ang bawat isa ng mga kapatid na nakahimlay ngayon sa pagkakaroon ng karamdaman. Kami po naniniwala, Panginoon, na may bisa ang iyong mga salita at may bisa ang iyong mga himala na ipinagdadala mo bilang Espiritu Santong gumagabay at nagbibigay ng mga mabubuting kapalaran at nagdadala ng panunumbalik ng mga kalakasan ng sino man sa amin. Muli namin haharapin ang panibagong isang linggong araw at kami nasasabik, naniniwala na hindi mo kami pababayaan at gagampanan namin ang ayon sa aming mga kakayahan na may patuloy na pagrespeto sa iyong mga batas at sa iyong mga katalinuhan. Hindi namin ipipilit ang kung ano lamang ang aming gusto, kundi susunod kami sa lahat ng iyong kautusan. Kaalinsabay naman ito, kami nangangarap na sasapitin namin lahat kami sa mga lokal na aming kinaroroonan, maging mga kapatid namin sa iba't ibang bansa na kasama namin ngayon. Pagpalain mo rin po silang palagi sa kanilang mga katayuan, naway manatili, maging tibukin ang kanilang mga damdamin na sila ay manatiling matibay sa pagdadala ng tungkulin
Huwag silang mahatak ng iba't ibang mga kaalamang naglipana sa aming mga paligid. Bagkus ay manatiling nananabik at nagkakaroon ng iisang kaligayahan na lagit-lagi na kaming mananatili na sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo at sa tuwina ay laging dinggin ang mga panalangin at pasasalamat. Unang-una ng mga kapatid naming naglakip ng pasasalamat ngayon dahil sa pagsapit ng kanilang mga kaarawan, gaya ng aming naiintindihan sa doktrinang umaalalay sa aming kalagitnaan. Mahalaga na kami ay isinilang sa daigdig na ito sapagkat dito nagsimula ang aming pagkakilala sa aming kapaligiran, aming nakilala ang iyong mga kautusan at iyong banal na pangalan. Kaya sa tuwing sumasapit ang aming pag-alaala sa araw ng aming kaarawan, kami nagsasaya, kami nagpapasalamat, at hindi lamang sila kundi ang sangkalahatan po namin ngayon ay dumadalangin sa iyo at nagpapasalamat din. Patnubayan mo ang bawat isa sa amin na hindi lamang mga taon ng buhay ang idagdag sa amin, kundi ang lahat ng mga katuparan ng aming mabubuting hangarin at layunin sa buhay. Unti-unting maganap sa aming mga talambuhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po silang lahat. At basbasan mo kami ng maaliwalas at ligtas na mga kapaligiran. Kami na po ang bahala sa mga bagay na kaya namin gawin sa ikauunlad ng aming pananampalataya, ngunit ipinapakiusap po namin, ikaw po sana ang gumawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, gaya ng pagpapahaba ng aming mga buhay. Ikaw ang siyang magsilbing bantay at mata namin sa aming mga likuran at sa aming mga harapan at sa mga dako ng mga pagkakataong hindi namin nalalaman. Ikaw, Panginoon, ang salaylayan ng aming pag-asa. Kaya't ang susunod na mga pagkakataon ng aming mga buhay, patuloy na lamang namin itinatagubilin sa iyo, Panginoon. Inaasahan namin na magpapatuloy pa rin ang pagkakaloob mo ng biyaya sa aming lahat. At ang lahat naman ng ito, aming hinihiling, pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming tagapagligtas, si Kristo Jesus. Amen. Pumarito po yung masalamat. Nasa ano nga pala isa? Nasa Baguio at nasa Balayan. Sa inyo mga kapatid na Ivan Bersabe, at yung galing sa Balayan, mag-anak na Pelino family. Sa bisa ng karapatang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, ay tanggapin ninyo ang basbas ng kanyang pagpapala at maging tayong lahat din, mga kapatid, tumanggap tayo ng basbas mula sa ating Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Maaari na kayong umupo, mga kapatid, umawit tayo ng awit ng paghahandog. Narito kami na iyong hanipin at napipisan sa dalangin, awit ay
ang tanging alay ng iyong lingkod ay bendisyonal na kakayanan ang kaloob. Ang handog na uukol sa Espiritu ay tungkulin na lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na ang kanyang ministeryo. Huwag tayong magsitindig, mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito po amang banal ang isa sa mahalagang bunga ng aming mga tapat na pananampalataya. Narito ang salaping handog na ngayon ay sama-sama naming itinataguyod na maipagkaloob sa iyong pangasiwaan, sa iyong iglesia. Na bagaman, aming nalalaman na hindi man ikaw ang siyang tuwiran gagamit ng salaping ito, ay inahandog pa rin namin ito sa iyo. Pinapangarap po ng bawat isa sa amin na ito nawa ay magsilbing isang samyong kalugod-lugod na ngayon ay makararating at makasasapit sa iyong dakilang kinaroroonan upang minsan pa ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran ng banal mo pong pangalan. Iyo po sanang basbasan at pahintulutan ang salaping ito na aming tinitipon ay maging mahusay na kasangkapan ng iyong banal na iglesia na makapagtataguyod ng lahat ng kaunlaran ng mga proyekto nito, gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid na may karamdaman, mga pagtulong sa mga kapatid na nauulila, pagtugon sa pangailangan ng marami pang mga kapatid na naghihintay na ng mga pagkalinga ng iyong mga mangaral. Magamit din ng mga mangaral ang ilang bahagi ng salaping ito sa mga gawain na pagpapahayag, paghahatid ng iyong mga aralin sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. At ang ilang bahagi pa rin ng salaping ito magamit ng iyong iglesia sa mga gawaing patuloy na makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga kababayan na naghihintay na makarinig ng iyong salita, ng aral, upang ang isang mabuting pagkakataon ay maganap sa kanilang buhay, na sila'y makasama namin sa loob ng iyong iglesia, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping handog na ito ay ganap namin ngayong ipinagkakatiwala, inihahandog sa iyong iglesia sa pamamagitan ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Ang Ah
Pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang sama sa mga langit. Nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy pa rin maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan pa man. Marami pong salamat mga kapatid. Saring kaganapan ang nagaganap sa mundo, na kung minsan ay tila ba hindi na pagkaraniwang ito. Pipilitin kang ibagsak hanggang di ka na makatayo. Ngunit taglay mo ang puso maninga sa dugo. Natutunan mong ang ituring na halakhak kang lumbay. Hinubog nga ang iyong sarili ng gising sa buhay. At habang kalasag ng aral ay nasa'yo, ang iyong mo ay magiging himig sa Diyos. Magagalak sa lahat ng batahin sa buhay at ituturing na langit ang luhang malumbay. Pagkat ang kabisig ko'y ikaw, O Kristo.